Good day mga sir. So in today's video, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga accessories or ano yung mga modification na nilagay ko sa aking Yamaha R3. So marami kasing nagtatanong sa akin kung saan ko nabili yung ganitong accessories or kanino ko to pinagawa. So para mas magiging madali na rin para sa atin, no? Ginawan ko na talaga siya ng video para madali na rin ninyong makita or ma-explain ko din ng maayos, no, paano siya ginawa, then paano siya nilagay. So 80% ng mga accessories na nilagay ko sa motor ko, honestly, is nanggaling lahat sa Shopee. So nanggaling lahat sa Shopee mga sir, yung 80% ng accessories na nilagay ko sa motor ko. So mamaya, katapos ng video na to, ilalagay ko sa description yung mga links kung saan ko binili para kapag bumili kayo, at least makikita nyo yung actual na item dito sa video ko. So first, yung unang-una kong binili na accessory sa motor ko is yung turn signal light. Ito siya mga sir, turn signal light. Kasi hindi na ito yung stock. Ayaw ko ng itsura ng stock kasi mahaba siya eh. Ibang-iba talaga dito kasi malinis siya tingnan. Kung titingnan nyo doon sa Shopee, no, ang nakalakay doon is 4R15. Pero ang maganda lang dito is ano siya, kasyang-kasya siya. No, kahit may ano siya dito, pero okay na lang din, yan man halata. Kung titingnan natin. So, nabili ko siya sa Shopee, dalawa na siya. Dito din sa kabila. Yan. Nabili ko siya sa halagang 158 pesos. And plug and play na din to mga sir. No, ikakabit mo na lang. Itudugtong mo na lang yung wires. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya kapag nagana na siya. Pag na-on ko na siya. So babalikan natin yan mamaya. So pangalawang accessories na nilagay ko sa aking motor is yung radiator cover. Ito mga sir. So bakit radiator cover yung nilagay ko? Kasi doon kasi sa amin is may mga part na bago ka lumabas ng or bago ka dumating sa highway is may medyo mga mabato. So for the safety, para for example kapag tumalsik yung bato, at least safety yung radiator natin. Kasi ang nangyayari kasi, yung reason bakit nasisira yung radiator kasi minsan kapag mabato yung daan, yung mga maliliit na bato baka pumasok doon sa butas ng radiator. So possible maharangan niya yung ano, no, yung hangin. So nalagyan ko siya ng radiator cover for the safety. So yan po yung itsura niya. Nabili ko siya sa halagang 799, Shopee din. So pangatlo, yung pangatlong accessories na binili ko sa motor ko is yung crash guard. Ito siya mga sir, crash guard. For the safety na din, bakit siya yung pangatlong binili ko? Kasi hindi natin alam yung sitwasyon. For example, nagpark ka lang sa gilid, no? Nagpark ka lang sa gilid tapos natumbay yung motor mo. So malaking possibility na yung cover ng motor mo magasgas or baka mag-crack pa or tumama sa bato. So for the safety na din, para safe na din yung motor mo or yung motor ko, so binilihan ko siya ng crash guard. And may mga unexpected din na mga hindi natin alam, baka aksidente, ganyan. No, at least safety na din tayo at safety din yung motor natin. Kasi instead na tatama sa tuhod natin, no, dito siya tatama sa crash guard. Kasi di biro yung stock nito mga sir. Kapag nasira yung cover natin dito, buo talaga to na bibili natin kapag nasira to. So masyadong mahal. O-orderin pa natin sa kasa. So for the safety na din, no, mas mainam na maglagay tayo ng crash guard. So ang crash guard, nabili ko siya sa halagang 2,250. 2,250. Nabili ko siya sa Shopee. Plug and play na din siya. Then yung pang-apat, no? Yung pang-apat na binili kong accessories is yung pambotso. Ito siya mga sir. Acra M1. Nabili ko din siya sa Shopee. No, kasi ayaw ko kasi ng sobrang ingay na tambutso. Pwede na! Or ayaw ko din yung sobrang tahimik din. Yung katamtaman lang, yung nasa gitna lang siya, yung nasa middle lang siya. Kung gusto mo ng ganong tambutso, ito yung masasuggest ko sa'yo. No, M1. No, parang hindi siya mainit sa mata ng mga HPG or sa mata ng gobyerno. No, kasi hindi siya masakit sa tenga. Buo yung tunog niya. No. So, binili ko siya, hindi kasali yung hindi kasali yung full system niya. Pagkuha ko ng item na to, no, hiwalay sila. So, magkaibang presyo. So, yung M1, Acura M1, nabili ko siya sa halagang 2,192 mga silver yung kulay niya. Tapos, carbon yung cover niya. Mamaya, itatry natin yung sound niya para marinig nyo. Then, itong full system niya, no? Pagkatapos kong bumili ng Acura M1, so para mas maganda talaga yung tunog niya,
At full system talaga siya, bumili ako nito. No? Itong may twisted elbow siya. Ito natin, twisted siya. No? Stainless yan. Nabili ko din yan sa Shopee. Yan siya. Hindi ko lang nalinisan kasi alin ako guys kahapon. No? Tapos medyo maulan. So maputik talaga. Dudok siya. Hindi ko pa siya nalinisan. Nabili ko siya sa halagang 3,869. Malinis yung pagkakagawa niyan mga sir. So isa sound check natin yan mamaya. Then yung pang-anim is yung tail tidy. Tail tidy mga sir. Ito. No? Tail tidy. Talagyan ng plate number. Nabili ko siya sa halagang 1,179. Di ba malinis tignan? And then, LED headlight. Ito siya mga sir. LED headlight. Ito siya. So, parang ginaya ko din yung sa R1 at saka sa R7. Marami ding nagtatanong kung saan ko nabili to, saan ko pinagawa, or paano ko siya nilagay. Nabili ko lang to mga sir sa Shopee. Yung naglagay nito, yung mekaniko na taga dito sa amin. Yung ginawa niya, binutasan niya lang dito sa baba. Yan, binutasan niya. Nilagyan niya ng bolts. So, hindi talaga siya maalog, safety siya. Then yung wiring niya, nilagyan niya lang ng wire doon, papunta sa, kinonect niya na doon sa wires. Then, plug and play na siya. Mas pumugi tingnan, di ba? Kasunod is yung 610R side mirror. Ito siya mga sir. 610R side mirror. So yung sa akin, medyo nagka-problema lang ako dito sa paglagay kasi paglagay ko dito, siya, balita tama siya dito sa manobela ko. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng washer. Ito. So kapag bibili kayo nito at medyo nahihirapan kayong lumiko kasi natatama yung kamay nyo dito sa side mirror, lagyan nyo lang ng washer. Nabili ko siya sa Shopee sa halagang 1,531. Tapos LED na din yung ilaw niya dito. Kapag niliko ka, kunwari na turn signal light ka, ilaw din yung nasa side mirror. Saka yung ilaw dito sa baba. Sasabay din siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya kapag uminaw siya. So, film screen protector mga sir, nabili ko siya sa halagang 175 pesos. Ito siya. And then next is yung rainbow windshield natin mga sir. Ito. Hindi na ito yung stock na windshield niya. Pinalitan ko siya na rainbow kasi mas bagay talaga yung rainbow sa white. At saka kapag naaarawan siya, tumitingkad talaga yung kulay siya. Yung kulay niya parang nagre-reflect sa sun. And then, may nagtatanong sa akin kung madilim ba sa gabi. Hindi naman. Okay naman. Titingnan mo. Yan. As long as may ilaw ka lang sa harap. Okay lang naman siya. Hindi naman siya madilim. And then, kasunod is yung chain natin mga sir. Hindi na ito yung stock chain natin. Pinilitan ko na siya. Yan. Gold yung color niya. Medyo madumi lang siya kasi hindi ko nalagyan ng chain loop. Galing kasi ako sa rice kahapon. Tapos, medyo maulan. So, hindi ko siya nalagyan ng chain loop. So, hindi na ito yung stock. Pagkakamili ko nito, chain lang talaga. Hindi siya set. Yung size niya nito is 520. Shopee lang din to. Nabili ko siya sa halagang 2,088. 2,088 mga sir. And then, kasunod is yung R6 inspired natin na mas ito. Diba? Parang mas sumingkit yung niya, itsura niya. Parang lumiit yung yung butas ng ilaw dito sa ilaw. So, yung ginawa dito mga sir, pagkabili ko dito is plug and play na siya kasi pinatong lang. Yan. Kung titingnan nyo, ito yung stop. Ito yung stop. Ito yung stop. Ito yung nilagay na mas pinatong lang. So, make sure lang nalagyan muna natin ng double-sided para at least for the safety na din na kakapit talaga siya. Plug and play na siya mga sir. Yan, kung titignan nyo, di ba mas pumugi siya. Mas sumingkit yung yung dating niya. Nabili ko siya sa halagang 2,499. 2,499 mga sir. Then pagkatapos is yung spool slider. Ito siya, yung maliliit na sa gilid. Yan. So dito nilalagay yung paddock mga sir. Kasi wala tayong center stand eh. So dito ko nilalagay yung paddock. Tingnan nyo dito mga sir. Di ba nagasgas? Yan sa paddock yan kasi hindi ko na-adjust yung yung paddock. So instead na dyan siya tatama sa spool. So dumiretso siya. Tinamaan tuloy yung tinamaan tuloy. So
So, nagasgas. So, yung gagawin ko dyan is piminturahan ko na lang ulit para mawala yung gasgas niya. And then, kasunod yan mga sir is nilagyan ko siya ng voltmeter. Ito. Nilagyan ko siya ng voltmeter. Yan. At least, nalaman ko kung nag-charge ba. Or baka nag-mischarge na yung battery ko. Tapos, nasa long ride ako, nasa biyahe ako. So, mahihirapan talaga ako. Lalo na kapag timing na nasa bundok ka. Tapos, nag-mischarge yung battery mo. Delikado talaga. So, yung ginawa ko, nilagyan ko siya ng voltmeter para for the safety na din na makikita ko yung takbo ng battery niya, kung okay pa ba yung charging niya, no? At least makakaiwas tayo sa tinatawag na code 46. Then kung titingnan niyo mga sir, dito tingnan niyo. Kung titingnan niyo yung tail or yung itsura dito sa badang likuran, hindi talaga ito yung itsura ng R3, di ba? Diba? Hindi ganito yung tail niya, hindi ganito yung tire hanger niya, di ba? So, ginawa dito mga sir, minodified to mga sir. Pinagawa ko to kay Sir Ayan. Sir Ayan po niyo, no? Shout out kay sir. Kung gusto niyo ng ganitong design or gusto niyo ng R1 inspired na tail or tire hanger, no, pwede niyo message si Sir Ayan or pwede kayong mag-message sa page niya. So, yung unang binili ko sa kanya is itong tire hanger. R1 inspired tire hanger yan mga sir. Yan, ito. Yan. R1 inspired tire hanger. So, ito, nagasgas siya dahil sa paddock. Hindi ko kasi na-adjust ng maayos, so nagasgas siya. Pero don't worry mga sir, madali lang naman yan. No, iturahan lang natin ulit. So, nabili ko siya sa halagang 4,000 pesos mga sir. No, itong tire hanger R1 inspired. Yan, diba? Ang ganda niya. And then, yung pangalawang in-order ko ka Sir Ayan is yung winglet. Ito. Yung winglet mga sir. Advice ko lang kapag, for example, bibili kayo ng winglet kay Sir Ayan. Kasi double-sided lang yung nilagay nila. Okay lang naman yung double-sided, pero for the safety na din, na at least mapadatag na yung loob nyo. Or kunwari, mabilis yung takbo nyo, tapos hindi kayo kampante, baka matanggal. So, lagyan nyo na lang ng bolts, wala dito. So, kahit gano'ng kalakas ng takbo ko, hindi na ako mag-worry dito kasi naka-bolt na siya. Yan. Yan, may bolt siya, diba? So, matibay na talaga siya. Nabili ko siya sa halagang 2,500 itong winglet mga sir. Diba? Napaka-pogi. Para siyang yung nakikita mo na winglet sa MotoGP kung nanonood kayo ng MotoGP. The last but not the least is yung tail niya. R1 inspired mga sir, no? R1 inspired. Si Sir Ayan din ang gumawa dito. So nakikita niyo, napakaganda. Kuha talaga yung tail ng R1. So, paalarin natin mga sir. O natin yung susi. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Ito siya. Diba? Napakaganda yung ilaw niya. So kung gusto nyo ng ganitong tail, no? Message nyo lang si Sir Ayan. Siya ang magaling dito. Yan. May advantage at disadvantage ang ganitong tail, no? Based on my experience. Ang disadvantage siya dito is, yun. Hindi siya pwedeng may angkas. No, bawal may OBR dito. Carbon fiber kasi ito. No, fiber kasi ito. No, hindi siya advisable na may OBR ka or may sakay ka kasi baka matanggal. No, matanggal yung winglet dito sa likod. No, or yung upuan. So, hindi talaga siya advisable na may angkas ka. Hindi siya advisable na may angkas ka. And then, yung advantage dito mga sir, syempre, yung pogi points niya. Kung nakikita nyo, di ba, mas pumogi lalo yung Yamaha R3 kasi dito sa tail niya. Kasi napansin ko sa lahat ng R series, parang yung R3 lang talaga yung tinipid nila. Tinipid nila yung tail. Siguro tinipid nila di tulad na R15, no? Kasi kapag pinagandahan nila yung tail ng R3, pag pinagandahan nila ang tail ng R3, baka wala lang bibili ng R15. Kasi yung R15 version 4 ngayon, parang konti na lang ata ang kulang, makakabili ka na ng R3, di ba? So, ganito yung ginawa nila. Siguro yung marketing strategy na din nila. Nagastos ko siya ng 9,500 kay Sir Ayan. Kay Sir Ayan po niyo. 9,500. Pero medyo matagal na yun mga sir ha. Hindi ko alam kung same price pa din ba ngayon kasi alam naman natin na baka nagmahal yung mga materyales. So, may mga changes talaga nangyari sa price. So, ito siya. So, ito yung itsura niya sa likod. And yung sa harap, pailawin natin. Ito yung switch niya. Ito siya. Ilaw siya, diba? Maliwanag to mga sir kapag gabi. So, dalawang option. Yung ang sa baba, ito siya.
color yellow. Kapag pinindot mo naman siya sa taas, is color white. And then, ang gusto mo namang i-off, sa gitna mo lang. And then yung sa, ano niya, sa signal light niya, ito. Yan. Di ba ang ganda? Ang linis tingnan. Ito rin yung sa, ano niya, side mirror niya, sumasabay. Ito. Kabila naman mga sir. Yan. Yung side mirror ko dito sa kabila mga sir, hindi siya umiilaw kasi parang may atang wire na kailangan lang higpitan. No, so madali lang to, minor problem lang to. So, di na rin siya sa price niya, hindi na rin siya nakaka-dismaya kasi medyo matagal na din kasi itong side mirror ko, mga almost 1 year and 1 month na. So, hindi na rin siya nakaka-dismaya. No, kung may problema mo siya, tulad nito, hindi siya umiilaw, minor problem lang naman yan. Ano lang yan, sa wirings lang yan, maayos din. So, susubukan natin yung tambucho. So, i-on ko. On ko muna mga sir. Yan yung tunog niya. Hindi siya gaanong malakas, hindi siya gaanong mahina. Yung parang nasa gitna lang, nasa middle lang siya. So, parang hindi siya yung tunog ng tambucho na nakaka-istorbo talaga. Kasi buo yung tunog niya eh. Ito yung kagandahan ng Acra F1. Kaya ito talaga yung napili ko. So, try natin. Yan. So, kinumpute ko lahat mga sir, kung nasa magkano lahat yung nagastos ko dito sa lahat ng accessories at sa lahat ng modification na nagawa ko sa aking Yamaha Arctic World GB 68th Anniversary is tinutal ko siya mga sir, sinulat ko yung lahat ng item. So, tumataginting na 34,058 pesos. So, halos nasa 80% nito mga sir is nabili ko sa Shopee. So, yung calculation ko nito is di ko pa sinama yung shipping fee. Kasi di ako sure sa shipping fee nyo kasi nasa Mindanao kasi ako. Baka nasa Manila lang kayo, so baka kaunti lang yun or medyo mas makakamura kayo sa shipping fee. Nasa 34,058 lahat ng nagastos. Accessories at modification ng motor na ito. So, thank you mga sir. Bye-bye.